dyan, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Bali po ngayon meron tayong okulat, may kasamang ride na rin. Kumbaga kasi bira ako makapag-ride. So pagkakataon na rin na nakakapag-ride at na-enjoy natin yung pag-ride sa kalsada. So kumbaga ito, ride with kasamang trabaho. So sama niyo ako guys. So along Coastal Road po tayo ngayon going to Manila. So maliwalas at wala pa naman ulan. Medyo binibilis ako ng konti. Medyo madilim na sa pating Maynila. Sa mga kapwa ko riders, lagi po tayo mag-iingat. RS always. Kasi po ang pagmumotor hindi lang may risky talaga. Hindi katulad ng 4 wheels may seatbelt. Ang motor wala kang seatbelt. So, pag ikay na-aksidente, napakaswerte na lang kung minor lang ng galos o ikaw hospital. Dahil talaga napakadelikado po. Marami na po ang nasasawi sa pagmumotor. So, hindi naman sa nananakot ako. Ang sa akin lang, laging iingat po tayo mga kapatid. Higan, so nandito na tayo at kararating lang natin dito sa may area ng Magallanes, Makati. So, papasok na tayo sa area ng kliyente. Advisory sa mga kapwa kong riders na pag tayo paparada sa isang gilid o paradahan, so lagi natin double check yung ating sasakyan, yung motor. Minsan malimit dyan na iwanan yung mga cellphone doon sa pinakalagay ng cellphone. So kailangan lagi tayo double check kasi pag naiwanan mo at nakakuha ng iba yan, ay swerte na lang kung makukuha nyo. Pangalawa, minsan may mga helmet tayong mamahalin. So, paghandaan natin, bumili rin tayo ng parang kadena. Kasi ako may kadena ako eh. So, yung top box natin, lagi din natin ilalak pag iiwanan natin. May maingat tayo kaysa magsisi tayo sa bandang huli. Ngayon gamit natin na pinagkaingat-ingatan natin, biglang mawawala, sayang lang din. At yun ang iniiwasan natin. Tinaturo sa EcoStar yung regarding sa aircon kasi yung mga outdoor hindi kasi nila ma-pinpoint kung nasa naka-install. So sabi nila may mag-assist daw sa amin na maintenance or engineer for today po? Oo. Si Wasser na kausap mo si Sir J. Sierra? Sir J po? Naka-schedule po ngayon. Kasi wala po na maintenance po. Walang maintenance. Paano malaman yung outdoor kung nakalagay? Ito yung papalitan. Ibig sabihin nito, okay lang hindi na papag Ito yung palit na talaga, replacement. Ang tanong, saan nakalagay yung outdoor? Sa engineering daw ito. Ito lang pala. Oo nga, di yung outdoor nga, hindi malaman saan nakalagay yung outdoor nga. Outdoor sir, nasa taas, kaso hindi ko alam kung ano yung specific na nasa veranda namin. So, minsan hindi alam ng area manager o store manager. So, nanggagaling kasi ang utos sa pinaka-main office.
kanilang opisina. So usually kailangan mo lang makipag-coordinate muna sa mga system manager and then ituturo naman sa iyo kung ano ba kailangan nila. So all of this unit is for replacement kasi medyo mga lumana ang mga unit nila. Just to make yourself feel just a little bigger. I don't know if I've seen anything that's sadder. It's so hard to comprehend how you don't even understand. Stepping on me without even. So, Iga, no, makita tayo sa taas, medyo malayo lang talaga yung installation ng outdoor, which is hindi na siya standard. So, pag ganito sa mga advice lang sa mga papakabit na aircon, mas maganda yung mga nasa standard ng yung length ng outdoor and indoor nyo. Kasi mga katulad nito, hirap din ang compressor nito. Tapos, medyo pag sobrang haba, magiging minimize din yung cooling system mo. Bukod doon sa hirap yung compressor, mataas din yung magiging rated ng current mo. So, malaki babayaran mo rin sa Meralco billing mo. So, at much as possible lang gagawin lang natin kung kung maaari, standard lang installation natin, indoor and outdoor, para naman swabe-swabe yung takbo ng compressor nyo. So, pag ganito, hindi na siya advisable, masyadong malayo na. Tapos, advice na rin sa mga kakapwa natin, mga nag-user. So, yung mga outdoor and indoor natin, bawal po talaga lagyan ng mga kung ano man, patungan o nakaharang doon sa exhaust ng condenser nyo. Kasi po pwedeng ikasira ng ng system ng compressor nyo. Kasi nahihirapan siya bumuga nagiging suffocation kumbaga. So, iiwasan po natin yung mga ganung bagay. So sa pag-ocular mga Iga, na kailangan makuha mo rin yung spec bawat isang machine, equipment, tulad ng mga aircon, may mga plate yan din yung mga model niya, specification. So mahalaga rin makuha mo yon para meron kang datos. At pag in-encode sa system, alam mo yung inocular mo, may idea ka. Hindi yung sighting ka lang. So at much as possible, may picture, yung sa plate, kung hindi mo may lista, at least ma-picture mo para pagdating mo ng office, ma-include mo sa system at meron ka ng magandang idea kung paano mo siya i-code, kung mga replacement, repair, etc. So kailangan loaded yung gagawin mo lahat. Kung hindi makikita mo na significant aspect to the installation, recommendation, remarks, etc. So ilalagay mo lahat yon, hindi lang yung basta muna lang sisilipin at Pero sa pagdating sa amin naman, matagal na kami sa ganitong industriya. So mahaba na yung idea namin mga kapwa ko, mga HVAC or rack technician, alam na nila minsan, pero mas maganda na rin ganun, meron tayong coding kumaga. Kaya gumagamit din tayo ng mga digital kasi hindi ka may metro mo pa. So kung maka-digital ka, pag baril mo doon sa kabila, makukuha mo na agad yung length mo. So mabilis yung trabaho mo, may bibigay. Kaya maganda, kumpleto ka rin ng gamit, kumpleto ka ng mga gadget. Yung mga cellphone ko, may mga gadget na metering device, Pascal. So malaking bagay din yun sa atin, yung mga high-tech na mga apps. So kailangan din natin yun, guys. So mahalaga, sinisilip din natin yung area ng building kung saan ba natin pwede ilagay na makakatipid yung customer at magiging serviceable yung gagawin mo. Mahalaga pag tayo nag-install ng aircon, lalo yung outdoor and indoor, serviceable ika nga. Para in case na magkaroon ng defective, mabilis mo siyang ma-countermeasure, ma-repair. So mahalaga po yun sa mga outdoor Yung outdoor ba? Outdoor. Outdoor. Saan pwede ilagay? Pero okay naman for preventive maintenance na lang yan, PMS na lang yan Kung para makatipid sila, PMS na lang. So yung outdoor nila, dito banda? Dito Pagwanda ron, Yung yata pero malapit Kung hindi kung malapit ba? Dapat may lapit. parang ilapit ako. Parang ilalapit. Hindi naman tayo pwede rin sa gilid,
Hindi, pwede naman PMS na lang yun. Yung installation na kailangan na may lapit. Yun na kailangan may lapit. Oo. Iibahin daw yung location. Yung bago. Yung bago. Yung luma, kahit hindi na galawin yun. Hindi na. Lilinisin lang yun. Linisin na lang, oo. Mangyayari pala, sir, yung isa kasi sira na for replacement na. Ngayon, ihahanap doon ng mas malapit. Yung pinakamalapit dito na. Ito papaya. Ay, ano, parang ano nila eh. Parang may mga lamesa na nakasetup eh. Hindi man lagi nagagamit. Pwede ba ano? Hindi, sabit lang kayo ng plano. Bakit sabit sa building owner? Kasi pag mga lugar eh. Kasi baka mamaya ayaw payagan dito, no? Kasi ano eh, parang ano eh. Dito kasi hindi pwede. Mas pangit. Padadaanan. Pangit pag nakikita sa baba ng ano, ng Yung sinasabi sa maintenance, Oo. engineering, na magsasabi daw tayo ng, ano, ng proposal na dito na. Sa ano na yan, picture lang natin. Send mo sa kanya, sa wall na to. Sa loob. So guys, mahalaga rin yung coordination between the building maintenance or engineering and the management para hindi magiging conflict yung pag-install nyo. Kasi once at binara ka ng admin, malaking problema yan. So, kailangan kong gumawa ng layout mo, kaya dapat mas mahina, marunong ka rin kaya dapat marunong din tayo sa AutoCAD, Adobe, mga layout, kasi nagagamit natin yan sa trabaho natin. So, mahalaga yung coordination sa bawat gagawin mo at detalyado. So, pag nakagawa ka ng layout mo at na-print out mo na, ipa-forward mo yan sa admin at for approval. So, pag na-approval nila yan at may reklamo sila, may approval yung ano mo, yung layout mo, yung plan. So, hindi magiging ano, pwede mo ilaban yun, defense mo kasi bago ka mo mag-mobilize, nag-forward ka ng layout mo. So, hindi ka magiging foul, even though na kung mayroong mga correction sila, at least may ano ka na, may plan approval ka na with the management and the admin engineering. So, mahalaga po yan sa ating mga sir. So, bilang isang contractor, dapat well-coordinated tayo sa management at saka ng owner. So, lahat ng gagawin mo, kung may makikita ka significant, pwede mo i-suggest ng correction. So, coordinate pa rin dapat yun. Hindi mo dapat corrective kaagad yung mga bagay na ano, kailangan i-inform mo rin sa management and the owner. Yun ang dapat. Kung meron ka may mga correction ka after ng coordination mo at approval sa kanya, yun maganda. So, yung mga sinasabi nila mga maliliit na bagay na ano, ay kagaganda, no, gawin mo na rin yun. Small thing, possible na maganda idea mo. So, gawin mo na yun. Basta na-coordinate mo lang siya. Kasi at much as possible yung, ano, yung satisfaction ng client mo ang mahalaga dyan. Hindi, dito. Bakit to, no? Kaya ang tinatanong ko kung gano'ng kataas from floor ng second floor, gano'ng kataas yung house. Dito na siya tandaan. Either Hindi nga yan ang taas niya. sa Kasi, ano ko, dapat hindi masira yung view. yung outdoor, pwede na natin yan sa pinaka-floor area katulad doon, no? Para hindi siya kita mo. From the floor, ilan lang itataas yan sa... Mga 1.5 lang. Wala pa siguro. Kasi magbe-base tayo doon sa haba nung ano, nung unit. So mga 1.5 definitely. Parang mo 1 meters kasi sa plano. Yes, good afternoon. Balik sa air ko kami, Costar, pinapunta ni Sir Jay. Kukunin lang yung ilang unit kasi subject for cleaning. PMS, aircon. Kukunin ko? Hindi, subject for cleaning, PMS. Alin, yung mga aircon? Pipicturean ko lang. Sige po. Ay, may papel po ba kayo, sir, na... Galing na rin kami sa kabila. Sa ano na kami. Kasi for replacement yun sa kanila eh. Kukuha na ko lang picture. Puro 3TR pala. So, magkatabi lang tong restaurant ng client natin. Magkadikit lang halos. So, yung mga unit naman dito sa kabila is for PMS schedule. So, yun nga, katulad ng dati, minsan hindi alam ng mga manpower nila dito na mayroong mag-check na maintenance doon sa kanilang mga unit. So, usually, mahalaga rin yung coordination at pakipag-usap ng in professional way.
So yun nga, pag minsan tumatawag sila dun sa pinaka-main office, so nalalaman nila na ako tatama nga naman. Kasi mahirap din naman na basta ka lang papasok, hindi nila alam, mamaya bogus ka. So isa rin yun sa nakakatawang sa kasama ng mga pag-iokular o pag-inspection ng inyong mga kliyente. Tapos namin, tapos sasabayin na rito siguro. Bakit sasabayin na rito? Kasi sa Tarosa tapos na, sa Manila Bay, sa okay na. Good. Sa inyo naman yung ngayon ng ano. At saka sa saka the port. Di ba masira yung pagpunod na? Hindi, yung mga tao na namin ang bahala doon. Nagpupulaw sana kami ngayon. Kasi hindi namatay na gano'n ang bahay. Ayun ang problema niya, himingi natin nga talaga dyan. Sige, mga tao na namin ang bahala dyan. Report nyo lang sa kanila. Bali ang ano nyo, anong mga mabaho. Oo, mga daga. Kasi May patay yun? daga? Oo. Para patakpan sana. Oo, babakla. Nagagaling dito sa isang resto na to. Gana kasi tubig. Patakpan sana na namin. Sige, inform mo rin sa office. Sige, Isang day, ipapaliport ko agad yung sige. So yun, again, natapos yung ocular natin, nakuha natin yung mga datos na kailangan natin. Yung in-input din ng mga manpower nila at sa mga area manager, kukunin din natin yun at inform din natin sa management na yung kung ano ganun mga reklamo nila. And then kung kaya natin i-correct yung mga bagay na mga maliliit, so mga sabi nga nila, maliliit na bagay, pwede na natin isama yun sa ating scope of work. Watch me as I go, watch me as I go.